Kung talagang kayo ay pro-Pilipino, kung talagang kayo ay naninindigan at mahal nyo ang bawat Pilipino sa bansang ito, eh di sana pinigilan nyo makaalis dito si Pangulong Duterte. Eh ang ginagawa nyo kung kailan may apoy na, kung kailan may apoy na, tsaka kayo kukuha ng timba at tsaka kayo kukuha ng tubig. Eh hindi na po ubra yun, no? Dapat, nung nag-uumpisa pa lang, noong binabanatan pa lang, binabasag ang mga Duterte, eh di sana noon sumausaw ka na. Hindi katulad ngayon na yung mga tao nagpapakita ng suporta sa mga Duterte at dahil medyo nawawalan na ng amor ang mga tao, ang mga Pilipino, hindi man lahat, majority ng mga Pilipino dyan sa alyansa ng kapatid mo, eh tsaka ka naman kakalas. Bakit? Kasi, alam mo, na yung alyansa ng kapatid mo, wala nang patutunguhan yan. Baka hindi lang dalawa, hindi lang tatlo ang kumalas dyan. Iba po yung magkakaisa kayo para hindi mag-away-away, pero yung iba yung kakainin mo, yung pinaglalaban mo at hindi mo na itutuloy dahil sa yung political ambition. Ito ay, kung ikaw man ay dilaw, pinapatunayan mo na yung talagang yung inyong partido, kung sakali lang wala ako sinasabing sila ay aalyansa na ron. Pero partner, kung totoo yan, pinapatunayan nyo na wala na kayong kakayanan dito sa politika. Dahil kinain nyo na, sukan ninyo eh. Galit na galit kayo dyan sa partidong yan. Diba? Naalala ko yung sinabi dati, no, na sinusuportahan natin. Na sabi niya, huwag kayong maniwala na may totoong away ang pula at dilaw. Lahat yan, pare-pareha silang nakikinabang. Yung lumalabas ngayon, totoo. Totoo. At kung yung pula naman, partner, tatanggapin naman to, kukuhanin tong dilaw. Nako. Wala talaga. Eh, vice versa. Wala, para silang kain suka. Kumita na yan eh. Oo, yung style ng ganyan. Sa talagang, anong aasahan mo sa mga senator na ipaglalaban yung inyong advokasya? Kung yung sinusuka nyo dati, ay tatanggapin nyo. Diba? So wala na kayong credibility. Paninindigan at credibility patungkol dito. So, kalma-kalma lang kayo dyan Pero ako, hindi yun ang importante, partner. Ang sa akin, gusto kong i-address itong sitwasyon na mag-aalisan. At bago pa nga nangyari ito, na-i-vlog ko na ito. O doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, na-i-vlog ko na ito. May dalawang aalis. Kung nagkatotoo, di totoo. Diba? Na-vlog ko na to mga 3 days ago. Eh kung hindi nagkatotoo, di ba ka nagbago isip? Pero parang no? Eh nagbago isip. Parang magkakatotoo. Totoo diba? yan. At mayroon pang mga kasunod. Ngayon, kayo dyan sa Team Bangag, kung sa tingin ninyo ay illegal ang pagkaka-aresto kay Tatay Digong, bakit nandiyan pa kayo? Yes. Asa ng inyong kredibilidad? Asa ng inyong At hindi kayo kumalas dyan at manindigan kayo na mali ang nangyayari na ngayon. Diba? Pero karapatan nyo yan. Kung gusto nyo magpaka-plastic dyan dahil may napapala kayo pag nandyan kayo sa kampo ni Marcos, siyempre nga naman, makinarya yan diba? Pero hindi naman lahat. May iba dyan, pabor sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong. Mas nauunawaan ko pa yan. Pero yung mga hindi pabor sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong at sinasabi illegal yung pagkaka-aresto kay Tatay Digong, lumayas ka na dyan. Diba? Wala kang paninindigan kung nandiyan ka pa sa team na yan. No? Yes. Pero palagay ko, meron pa. May mga alis pa dyan, partner. Abangan natin. Basta ang focus natin kung paano may babalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Ito lang kasi yan, ganito lang kasimple. Mas magkakaroon pa ng empathy or simpatya sa iyo ang mga Pilipino kung pinigilan mo na makaalis or kidnapin nila si Pangulong Duterte. Ngayon, na si Pangulong Duterte ay nandun na, nakita nyo na yung taong bayan ay lumalabas at kinukundi na itong ginawa ng kapatid mo, na administrasyon ng kapatid mo na si Bongbong Marcos, na kidnapin si Pangulong Duterte at ipagkanulo doon sa mga banyaga, tsaka ka naman nagkagaganyan. Noong inaaresto si PRRD, hindi kayo naglilitawan. Di sana, kung talagang kayo ay pro-Pilipino, kung talagang kayo ay naninindigan at mahal nyo ang bawat Pilipino sa bansang ito, di sana pinigilan nyo makaalis dito si Pangulong Duterte. Ang ginagawa nyo kung kailan may apoy na,
Kung kailan may apoy na, tsaka kayo kukuha ng timba at tsaka kayo kukuha ng tubig. Hindi na po uubra yun, no? Dapat, nung nag-uumpisa pa lang, noong binabanatan pa lang, binabasag ang mga Duterte, di sana noon sumausaw ka na. Hindi katulad ngayon na yung mga tao nagpapakita ng suporta sa mga Duterte at dahil medyo nawawalan na ng amor ang mga tao, ang mga Pilipino, hindi man lahat, majority ng mga Pilipino dyan sa alyansa ng kapatid mo, tsaka ka naman kakalas. Bakit? Kasi alam mo na yung alyansa ng kapatid mo, wala nang patutunguhan yan. Baka hindi lang dalawa, hindi lang tatlo ang kumalas dyan. Kasi sa nangyayari, nakikita natin, kanina nga yung si Dr. Froilan Calilong, marami siyang sinabi regarding dito na ang walang iba na kahihinatnan itong alyansa ni Marcos kundi palubog. Palubog dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kung ikaw ay maka-Pilipino, hindi ka papayag na isang Pilipino ay pagkanulo mo. Nagsasabwat-sabwatan na sila. Kaya ito nangyari sa ating dating Pangulong Duterte. So ngayon, wala na makakapagpauwi dyan. Yung gobyerno, wala naman silang pakialam. Wala naman silang pakialam dyan. Wala nga silang pakialam dito sa dating presidente, sa inyo pa kaya ng mga ordinaryong Pilipino, di ba? Pinagkanulo niya nga yung dating presidente na nagpalibing sa tatay niya, nagbalik ng dignidad nila para makabalik diyan sa politika, pinagkanulo nila. Mga Pilipino pa kaya? Ito ang sinasabing walang utang na loob at wala talaga silang balak na paunlarin ng Pilipinas. Kasi 3 taon na 3 taon na. Kung mayroon silang gagawin, di sana nasimula na. Pero wala tayong nakikita. Dahil ang gusto nila, kung papaano lang sila magpapabanjing-banjing, kung papaano sila mananatili sa kapangyarihan, samantalang yung mga Pilipino at yung ating mga nasa laylayan na mga kababayan ay pinababayaan lang maghirap at abusuhin ng mga adik, mga kriminal and all that. So, nakakalungkot lang. Kasi yung mga politiko natin dito, gumagalaw sila pag nangyari na. Parang walang prevention Kung nag-prevent lang sana kayo na hindi madala sa dahig si Pangulong Duterte, baka maniwala pa kami sa inyo. Pero ganyan, huwag nyo na kaming lokohin na pamumulitika ninyo dahil wala nang sumusuporta sa alyansa. Yung mga rally-rally ninyo, wala na kayong nakukuhan tao, tapos kakalas kayo. Wala na. Walang kwenta yung mga pagkalas-kalas ninyo yan, pagbaklas dyan sa alyansa ng kapatid mo, kung wala naman kayong nagawa para mailigtas ang buhay ng aming dating magaling na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, partner. Partner, dugtungan ko yung sinabi mo, kasi very important tayo po ngayon ay nasa gitna ng laban na makikonsider ko na ito talaga ay merong pang-aapi at pang-aabusong nangyayari dito sa ating bayan. At maraming tatanaw-tanaw, partner. No? Wag naman sana kayong tanaw kayo ng tanaw kung kailan ng panalo, saka kayo lilitaw. Yeah. Kasi pag panalo na, hindi na namin kayo kailangan. Panalo na Panalo na. Saka kayo eepal. Saka kayo susulpot. Diba? Tapos bida-bida kayo. Nung nagkakagipitan, nakatago kayo. Tanaw-tanaw lang kayo. Naku, hindi kayo makapag-organize lang rally-rally o sorties. Diba? Kasi alam mo, hindi po kami nagtatawag dito na mag-aklas tayo sa gobyerno. Hindi po. Pero legal po yan na tayo ay maglabas ng ating saloobin. Pwede tayong mag-join sa rally at ilabas natin yung ating nararamdaman at yung hinaing natin at ano ang kailangan nating makita sa gobyernong ito. Legal po yan, basta wag lang tayo manggugulo. Binatikos ni Senador Bongo si PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na hindi nagsasabi ng totoo sa publiko kaugnay sa mga isyong kinakaharap ng bansa at ng pambansang pulisya. Ayon sa senador, maraming beses nang lumutang ang mga pahayag ng PNP na taliwas sa mga totoong pangyayari. Pero giiti Fajardo, wala siyang sinasabi na hindi kumpirmado at ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Narito ang balita ni Paul Montibon. Hindi daw siya nagsinungaling.
Ito ang iginiit ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo sa panayam ng media sa Campo Crame. Tugon ito sa mga naging pahayag ni Senator Bongo nang dumalo ito sa pagdinig ng Senado kaugnay sa iligal na pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ayon sa Senador, maraming beses nang nagsinungaling si Fajardo at tila hindi na sa konstitusyon ang katapatan nito. Sabi naman ni Fajardo, wala siyang binibitawang pahayag na hindi kumpirmado o hindi totoo. Nagpaliwanag din siya sa isyu na tinakbuhan niya umano si Senador Go sa labas ng Villamor Air Base noong naganap ang pag-aresto sa dating Pangulo. Matatanda ang mismong si PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang nakita sa lugar habang ang operasyon naman ay pinangunahan ni CIDG Director Police Major General Nicolas Torre. Nung aming encounter po doon sa airport, ay alam po niya yon na nung tinanong po niya kung po pwede po silang sumunod po doon sa Villamor Air Base ay sinagot ko po siya at sabi ko, I'm sorry sir, I don't have any authority to grant your request because hindi po ako ang nagdi-decide po, and in fact he asked me sino po, si Chief PNP po, but however po ay umalis na po si Chief PNP. In fact I was supposed to join the Chief PNP doon po sa convoy po, pero umalis po yung sasakyan. That was the main reason kung bakit nakita po ako doon sa CCTV na tumatakbo para habulin po yung convoy po ni Chief PNP, at since yung sasakyan ko po nadala ay malayo po yung pinagpaparkan, but there was no intention to ignore, even disrespect po ang ating mahal na senador. Samantala, iginit din ng PNP na hindi sila nagsisinungaling kaugnay sa mga pulis na umunoy nakitang umiiyak para kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Fajardo, wala umanong pulis na umiyak sa lugar. Pawis lamang ito dahil sa mainit na panahon at makapal na uniforme ng mga pulis. Sa kabila ng ginawang pagdinig sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, mas marami pa rin ang hindi kumbinsido sa proseso ng pagdakip at ang mabilisang pagpapadala nito sa kamay ng mga dayuhan. Matatanda ang marami ang kumontra sa ginawa ng PNP, lalo na sa sinasabing paglabag sa Article 59 ng Rome Statute. Wala ring sapat na panahon ang kampo ni Duterte para gamitin ang kanilang legal remedy, kabilang na ang constitutional rights ng akusado. Bukod pa rito, walang inilabas na ICC warrant. Isang diffusion letter lamang mula sa Interpol ang natanggap ng pamahalaan. Sa huli, kwenisyon ang naunang pahayag ng PNP na hindi ito makikipag-ugnayan sa ICC alinsunod sa posisyon ng gobyerno noon. Subalit kabaliktaran naman ito ng naging aksyon sa dating Pangulo. Para sa